Good morning, magandang umaga sa lahat. Nandito na naman tayo sa ating Bible reading ngayong umaga. Kahapon ay nabasa natin ang 5 to 7 ng hari. Ngayon naman ay ating babasahin naman ay ang 8 to 9 ng hari pa rin. Bali, ito ang first king na ating binabasa. So, kahapon ng umaga na ating nabasa na yung mga paggawa ni Haring Solomon sa kanyang templo na natapos niya ng napakaganda, no? Napaligiran ng mga tanso, ginto ang templo, at gumawa rin siya ng gumawa rin siya ng kanyang palasyo, at ipinagpatayo rin niya ng tahanan ng kanyang reyna. So dito naman sa chapter 8, ito naman yung nung matapos na ang templo, ang tahanan ni Haring Solomon, ipinakuha naman niya ang kaba ng tipan para ipasok na para dalhin sa templo na kanyang ipinagawa. Sabi dito sa chapter 8, ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi at ng mga angkan ng Israel ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Zion. Nasa Zion kasi noon ang kaba ng tipan, ang lungsod ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng 3 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga pari ang kaba ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaba ng tipan, ng tolda at ng mga kagamitan naroon. Hindi mabilang ang mga baka at upang hinandog ni Haring Solomon at ng buong Israel sa harapan ng kaba ng tipan. Pagkatapos ipinasok ng mga pari ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin, kasi yung 'di ba may pakpak na pinagawa dun sa templo, no, na napakahabang pakpak. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya nilukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at mga pasanan nito. Lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya kitang-kita sa dakong banal sa harapan ng dakong kabanal-banalan. Ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas na batong inilagay ni Moses. Yung 2 tapyas na 'di ba nakipag-usap si Moses noon at binigyan ng Diyos na 2 tapyas na bato, no, doon nilagay yung 10 commandments. Gaya nilagay noon ni Moses noon sila'y nasa sa Mount Sinai. Ito ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa lupain ng Ehipto. Tapos, pagkalabas ng mga pari, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya sinabi ni Solomon, O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong maniraan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang hangang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Yun ang sabi ni Haring Solomon, no, nung maipasok na, maglabasan na mga pari. Tapos, pagkatapos humarap si Solomon sa buong bayan at sila'y binasbasan, wika niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula pa nang ilabas ko kayo sa Ehipto, ang aking bayang Israel, hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alingmang lungsod
sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung saan ay sasambahin ang aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan. Sabi pa dito, binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin. Subalit, hindi ikaw ang magtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikararangal ng aking pangalan. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh, humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel gaya ng ipinangako niya na itayo ko na ang templo para sa karangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Naglaan ako roon ng lugar para sa kaban na kinalalagyan ng tipan na ibinigay ni Yahweh sa ating mga ninuno nila nang sila'y ilabas niya sa Ehipto. So pagkatapos niyang sabihin yun, nanalangin si Haring Solomon ng ganito. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar, itinaas niya ang kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin ng ganito. So tinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin ng ganito. Diyos, sabi niya dito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na katulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David at ipinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang paghahari sa Israel kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking ginawa. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Yahweh aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ni Yahweh, ang pangalan ninyo'y maglalagi rito. Sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin parap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao at siya'y nanumpa sa harapan ng inyong altar sa templong ito, pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang mga walang kasalanan. Kapag natalo ng kanilang mga kaaway ang bayang ninyong Israel dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan, nanalangin at nanawagan sa inyo sa templong ito, pakinggan ninyo sila at patawarin. Ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan, sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito at magpuri sa inyong pangalan,
kapag sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan sa pagkilalang iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan ninyo sila. Yahweh, patawarin ninyo ang inyong mga alipin, ang bayang Israel. Sabi pa dito, ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakaran. Ibuhos na ninyo ang ulan sa lupaing ibinigay ninyo sa inyong bayan. Kung lumaganap sa lupain ng gutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantahin ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay kinubkob ng kaaway, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay pagharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan, at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat na kanilang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa gayon, manatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Kung ang isang dayuhan na may mula pa sa malayong lugar na nakarinig ng dakila ninyong pangalan at mga kabutihang ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel ay naniraan sa bayang ito at nagsadya sa templong ito upang manalangin, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo, ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Kaya inutusan ninyo ang inyong bayan na makipagdigma sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa iyong kalooban. Kapag sila'y humarap sa lungsod na ito na inyong pinili sa templong ito na pinatayo ko para sa inyong karangalan, pakinggan ninyo sila at pagtagumpayin ninyo sila. Yahweh, ang lahat po ay nagkasala. Kung bayang ito ay nagkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo, pinabayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway at lumayo o malayo o malapit man kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin nilang sila ngay naging masama at nagkasala sa inyo. Sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo at mula doon humarap sila sa lupaing kaloob ng kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili. Sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan, pakinggan ninyo sila mula sa tahanan ninyo sa langit at ipaglaban po ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Patawarin ninyo ang bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Loobin ninyong kahabagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila, sapagkat ito ang bayang inyong pinili at inilabas mula sa Ehipto, ang lupaing tulad sa nagliliyab na horno. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel, lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at wala nang iba pa ang pumili sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa buong mundo upang sila'y maging inyo. Ito, Panginoon Yahweh, ang sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Moses nang hanguin ninyo sa Ehipto ang aming mga ninuno. So, yun ang kanyang panalangin. Tapos, binasbasan ni Solomon ang buong bayan. Bali, ang sabi dito, nakaluhod si Solomon sa harapan ng altar ni Yahweh at nakataas ang kamay.
Samantalang nanalangin ng matapos ang kanyang panawagan kay Yahweh, tumayo siya at malakas na tinig ay binasbasa ng buong Israel na nakatipon doon. Purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa mang nasira. Sumaati nawa lagi si Yahweh ang Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag niya tayong pabayaan o itakwil man lang. Tulungan niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-uutos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel, iyon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon na malaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya wala nang ibang manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginawa ninyo ngayon. Diba? Napakaganda ng no? Napakaganda ng kanyang panalangin para sa lahat ng tao. Hindi lang sa kanyang sarili kundi sa lahat ng tao, no? Tapos naghandog sila si Haring Solomon. Alam niyo ba kung gaano karami ang hinandog nila para kay Yahweh at yung mga kakainin ng mga tao? Sa pagtitipong iyon, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 baka at 120,000 tupa bilang handog na pagsasaluhan. Sa gayong paraan ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Noong araw ding iyon, sinalaga ni Solomon ang bulwagan sa harapan ng templo. Doon siya inihain ang handog na susunugin. Kasi napakaraming ihahanda, hindi kakasya doon sa loob ng templo. Kaya lumabas sila. Kaya nga ng taong iyon, nagtipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa panahong Hamat hanggang sa batis ng Ehipto sa pamumuno ni Solomon. Pinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Ika-8 araw ay pinauwi na ni Haring Solomon ng mga tao. Tapos noon, umuling nakipagkita si Solomon kay Yahweh, no? Sabi dito may pagawa ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo at ng hari at ng lahat ng binalak niyang ipatayo. Nakipagkita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ng templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, sabing ganyan, kung ikaw ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gawin mong lahat ang mga pinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking pangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin, hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing binigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at tinakdang lugar kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapapadaan ito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito
At ganito ang isasagot ng mga tao, sapagkat itinalikuran nila si Yahweh at kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula pa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Ayaw talaga ng Diyos, no? Talagang lagi niyang paulit-ulit na sinasabi na ayaw niyang sasamba tayo sa ibang Diyos. Sa Diyos-Diyosan, sa mga gawa-gawa ng tao, no? Ayaw niya talaga. Talagang pinagdidiinan niya rito yung salitang yun na dahil sila ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Tapos, iba pang mga pinagawa ni Solomon. 20 taon na nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. So, nagpatuloy pa rin yun. Nagpatuloy pa rin na yung magkaibigan na nagpapadala ng mga kahoy, nagpapadala ng ginto kay Solomon. Binigyan niya yun ng 20 bayan yata doon, 20 ganun bayan sa Israel, yung nagbibigay sa kanya. Binibigyan si Haring Solomon ng mga ginto, mga kahoy, ng mga pangangailangan, ano. Tapos yun nga, gumamit si Haring Solomon noon ng sapilitang pagpapagawa ng templo, ng palasyo, no, ng kung ano pa, maraming mga tao nga kanyang mga pinagpagawa talaga, pero ang mga taong Israel ay ginawa niyang mga sundalo sa kanyang lugar, sa kanyang kaharian, ano. Tapos ang daming tao na kanyang mga ginawang trabahador. Tapos sinabi rito, taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-alay siya ng mga handog na susunugin, mga handog na pinagsasaluhan, at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh, at natapos niya ang pagpapatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezor Geber at lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalahan din siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila ng Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto na dinala nila kay Solomon. So, dito natapos yung ating chapter 8 to 9 na yun nga yung pagpapagawa ng templo hanggang sa pagkuha ng kaba ng tipan, hanggang sa paghahandog ng napakaraming hayop na hinandog na pinagsaluhan at handog nila para sa ating Panginoong si Yahweh. No? Napakaganda ng ginawa ni Haring Solomon at napakaganda rin ng kanyang panalangin. Yung panalangin na yun na para sa buong Israel, para sa buong mundo, para sa lahat ng tao, di ba? Napakaganda. Kung inyo ulit babalikan yan, nasa Hari o First King chapter 8, yung kanyang panalangin na napakagandang panalangin. Nagpuri siya, di ba? So, tayo rin ay dapat na lagi lang manalangin at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hindi lang dahil tayo nakakatanggap ng napakaraming bagay, napakaraming blessings, no? Saka lang tayo magpapasalamat. Kundi araw-araw, oras-oras tayo magpasalamat sa Diyos dahil tayo ngayon ay malakas, tayo ngayon ay buhay. May mga nararanasan man tayo ng mga pagsubok, kahirapan, ngayon, kagutuman, paghihirap, ipagpasalamat pa rin natin. Dahil hanggang ngayon, tignan nyo, nakikinig pa rin tayo ng kanyang salita, nanonood pa rin kayo ng bidyong ito, na tayo malakas pa rin. Kaya magpuri tayo sa Diyos, magpasalamat sa Kanya, dahil napakabuti niya sa ating mga tao na totoong lumalapit ng taos puso at kaluluwa sa Kanya, no? Na tayo gusto ay magbago ng totoo. Kaya tayo ngayon ay pinagpapala pa rin ng ating Diyos. Ipagpasalamat po natin yung lahat. May nakakain pa rin tayo, may tinitiran tayo, may bubong tayong natitirahan, may natutulugan tayong maayos.
ipagpasalamat natin yun. Meron pa tayong nakakain sa umaga, tanghalian, minsan may merienda, hapunan, minsan nga may midnight snack pa, di ba? Yun ba hindi natin dapat ipagpasalamat? Dapat nga lalo tayo magpasalamat. Lalo tayo magpuri sa ating Diyos. Kaya samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyako po tayo at ihanda natin ang ating sarili, puso't isipan sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa iyong mga makapangyarihang salita na aming nabasa ngayong umaga. Sa iyong mga salitang nagbigay nga naman ng buhay, katatagan sa amin lahat. Nagbigay pag-asa at katagumpayan sa amin lahat, O Diyos. Lord, salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O God. O Diyos namin makapangyarihan, ngayong umagang ito, wala kaming idadalangin, kundi magpasalamat lamang sa iyo, O God. Dahil napakabuti mo sa amin. Hanggang ngayon, Lord, sa kabila ng dinaranas ng aming mundo, ng aming lugar, ng aming bansa, ay patuloy mo pa rin kaming iniingatan at binibigyan ng biyaya. Salamat sa iyong mga pagkain na lagi namin nakakain upang kami lumakas at maging matatag, O Diyos. Salamat sa napakarami pa rin blessing. Salamat sa mga taong hinihipo mo ang puso, O God, upang kami lahat ay tulungan, bigyan ng pagkain, ng relief goods, O God, bigyan ng pera, O God. Salamat, Lord. Nawa ipagpasalamat namin yun araw-araw dahil patuloy mo pa rin kaming iniingatan, minamahal, binibiyayaan, O Diyos. Sa pagmamahal na kami malakas pa rin ngayon, kami nagigising sa umaga, O God, nakakakain ng masarap, Lord, nakakapagpahinga, nakakatulog ng masarap at malamig sa aming mga kwarto, O God. Salamat, yun ay napakaraming blessings na yun, Lord, napakalaking blessings na ibinibigay mo sa bawat tao ngayon sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, O God, dahil kami magtatagumpay at tagumpay namin sunod-sunod dahil sa inyong pagmamahal sa aming mga tao. Thank you, Lord, nawa maisip yun ng mga tao. Hindi puro reklamo lamang, hindi puro kahilingan lamang ang kanilang gawin, kundi magpasalamat oras-oras o kung kinakailangan, minuminuto kan pasalamatan at purihin, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na ipinagkakalob mo. Simula pa ng kami nabubuhay hanggang ngayon, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil patuloy mo kaming inaalagaan, pinapatatag, na binibiyayaan, O Diyos, nawa makita yun ng mga tao. Lord, salamat. Totoo ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Lord. At nawa lahat ng mga tao ay magsisi at humingi ng tawad sa inyo. Sa kabila ng kasalanan, sa kabila ng pagsubok. Patuloy mo pa rin kami pinakikinggan sa aming panalangin. Patuloy mo pa rin kaming minamahal. Patuloy mo pa rin kaming binibiyayaan. Purihin ka, O aming Diyos. Purihin ka, O aming Panginoong Jesucristo. Purihin kayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming panalangin at ang lahat ng nananalangin. Tagumpay kami, O Diyos. We claim it, tagumpay na po kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Iniibig ng totoo, God, ng buong puso't kaluluwa. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po muli sa umagang ito. Sa pagsama nyo na naman sa aking pagbabasa sa ating Bible reading at sa panalangin ito. Salamat po. Salamat. Doon sa mga bago po ulit, don't forget to subscribe and like the videos po. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat.